Good day ulit mga pre. Mag-share ulit ako yung tungkol sa aking mga checking sa plans. Yan. Bali, existing na room ito. Tapos, ipapartition. Yan. Kailangan ng partition, drywall daw. Ngayon, ito yung binigay na plans lang. Tapos, kinurek ko, ito yung nilagay ko. Yan. Bali, ang pin repair lang niya kasi, itong floor plan, tapos naka-indicate yung ipapartition. Wala ito. Yan. I-share ko kung paano kami nag-usap nung nag-prepare nito na Arkidin para maipadrawing ko lang ito. Yan. Yan. Pisan ko na. Bali, nung ibigay ko sa kanya ito, tapos pinakita ko to na kailangang i-drawing ito, ang sabi niya sa akin, hindi na daw kailangan to. Kasi standard daw yung tungkol sa drywall. Ngayon, ang sagot ko, paano kung yung gagawa nag-assume na 60-40 or 80-60? Dahil kunyari hindi niya alam yung standard. Kasi wala siyang pagbabasahin eh. Ganyan lang yung plans eh. Yan. Nag-assume siya. Yung wala sa standard na spacing na nasa brochure. Yan. Anong mangyayari? Di tamado yung estimate ko dahil nung nag-estimate ako nung tungkol sa materials ng studs and tracks, ang spacing ko ay parehas na 0.60. Yan. Kaya ganyan yung isinulat ko. Yan 0.60. 0.60 din yun. Yan. Ngayon, yung tungkol sa standard ng spacing ng studs and tracks na sinasabi, kahit di na daw i-drawing. Walang ganon. Kasi pwede mong baguhin yun. Basta alam mong mag-compute ng structural. Kahit din sa purlins. Sabi ng iba, may standard daw na spacing ng purlins. Yan. Depende yun. Pag malapitan yung mga trusses mo, kahit medyo malaki yung spacing ng purlins mo. Yan. Tapos kung malayuan yung spacing ng truss mo, kailangan malapitan din yung spacing ng purlins mo. Lalo na yung size ng purlins. Ganon din dito yan. Walang standard. Basta marunong ka nang mag-compute ng structural design, walang problema dun. Kahit hindi mo sundan yung standard na sinasabi mo. Okay?